Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 1 to 7. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami kayong energy sa mundo ito. Ha? At syempre, energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano ba ng edad mo, ipasok mo ang sarili mo. I'm only the guidance, kaya pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Cancer. Okay, may tao na maring bago, no? Or merong ako nakikita na commitment. Ganyan. May taong makikipag-commit sa'yo. Or maaring may tao na magkakaroon ng partnership sa inyo. Or sa iba dito is partnership, dealing, or may promises. Ganyan. Maaring ganun. Maaring may tao na magpa-promise siya sa'yo. Diba? Maaring itong tao na to is on a distance. Halimbawa, na maaring, halimbawa, kung boyfriend mo, kapatid mo, girlfriend mo, ganyan. Just a promises situation, ako nakikita sa iba. And then also, may mga uumpisahan ka ng mga bagay sa buhay mo na gusto mong gawin. Maaring to your goal, to your path, or idea. No, kaso, maaring marami kang magiging choices. Ganyan. May mga multiple choices. Ako nakita may mga pag-aalinlangan, maaring ganun sa iba, or may mga didesisyonan ka this time. Kung ano yung mga gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, ganyan. Sa nakikita ko dito. Kung ano yung mga gusto mong panindigan sa buhay mo, kung ano yung mga gusto mong mangyari into your life. And then, syempre, yung iba sa inyo, magkakaroon, anak. Kakakabatong mga anak ko. Dami. Mayroong mga transformation happen sa buhay mo. Siguro, transformation when it comes to an idea or pagpapasya o mga desisyonan. Baka ita-transform mo yon o i-change mo ng decision. Magkakaroon na mag-change ng decision sa buhay mo. Diba sa inyo is there's a happiness situation o may mga kasiyahan. May mga papuri din ako nakikita sa iba sa inyo. Maring mga tao na pupurihin ka. Ganyan. Or paghanga. Ganon. May movement, may change ako na nakikita sa iba. Teka lang. May nakita kong pupo. Anak, abo na yun. There's a new beginning happen into your life. Mag-ingat kayo ha. Ang nakikita ko dito, may tao na hindi siya pwede magkatiwalaan. Maaring nakakonekto tao na to sa'yo. And then, nahandito rin yung situation na someone wearing a mask. May tao na nangliling lang o may pangliling lang na magaganap o mangyayari. No? Sa iyo. Sana hindi ikaw yun. Sa iba naman sa'yo, siguro may mga bagay o sitwasyon na you're hiding your feelings sa isang tao, ganyan. O hindi yung sitwasyon na nalilito ka na, siya pa ba, o hindi na pa dapat. May mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin na iyong energy. You look into, magdaglulo ka naman sa future mo, sa nakikita ko dito. No? Sa iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng dealing o partnership. Mga bago. Ganon. Halimbawa, kung may business kayo, o kaya meron kayong mga bagong karelasyon, mga ganon. There's a romance, love, also. Ako nakikita dito. Iba dito, commitment nga in relationship. Meron ditong
siguro may tao na nakikipag-compete sa'yo or there's a competition situation ako nakikita dito. Ganyan. Iba dito is there's an action ka na gagawin o may mga paninindigan ka maybe sa iba na gusto mo na aksyonan at gusto mo na umpisahan. Kaso nadadalawang isip ka dun sa bagay na yun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Energy ni Scorpio. Energy mo. Okay, yung energy mo is andito kasi situation mo na medyo mapanghinaan ka ng loob. No? Dito. May mga weak energy ako nakikita sa'yo. Siguro andun din, siguro yung energy mo is may mga gusto kang ma-fulfill, umpisahan. Tulad ng nahandito. Kaso, hindi mo paano ba mag-umpisa, paano ba gawin, anong dapat kong gawin. May mga ganong sitwasyon. Ang energy mo is weak this week, no? Kasi may mga gusto kang ma-finish or may mga dinidesire ka o may mga minamanifest ka o may mga sitwasyon na gusto mo umpisahan na mapanghihinaan ka ng loob na maaring ito hindi mo magawa. Yun ang nakikita ko dito. Sana syempre magawa mo, i-ano mo yun. 'Di ba? Kontrahin mo yun. Kumbaga kasi malalack of confidence ka dito eh. Kumbaga andito rin yung sitwasyon sa iba sa inyo, siguro magiging moody kayo. Yan, iba dito magiging moody kayo. A-action or hindi, mga ganun. Iba dito is mamamanipulate ka ng sitwasyon nyo. Sana hindi kayo maging bugnutin, ganyan. O kaya andito yung sitwasyon na ikaw or someone, siguro magsusungit-sungit mga ganun. Pero ang nakikita ko more on weak to. Ganyan. Magtataray-taray ka, babae ka man o lalaki, may mga ganun sitwasyon. Diba sa inyo siguro makakaramdam ka ng selos. Seloso, ganyan. Sana hindi insecurity. Or someone is may insecure sa'yo. Tingnan natin ang parating. Dito may konting mga delay ha. Dito. May mga konting delay situation ako nakikita sa'yo. Halimbawa, may gusto mo mag-travel o kaya may mga gusto kang aksyonan o may mga gusto kang gawin, no? O lakarin. Medyo madidelay siya o i-delay mo siya. Or may mga kailangan pang asikasuhin o dapat pang gawin na bagay-bagay. Yun ang nakikita ko dito. Parating. Bakit ganito? Hindi maganda yung ano mo. Okay. Ang parating sa'yo, maaaring makaka-receive ka ng communication or text message. Ako nakikita dito sa isang tao na ikakalungkot mo. Ganyan. Or ikaw magte-text or siya. O communication or text message to. Yun ang nakikita ko. Pero may sadness situation ako nakikita. Kasi maaring itong tao na to is may pagsisinungaling sa kanya. Or andun yung situation na ganun din yun eh. Text message, communication, or offering ha. Ganun. May tao dito na nagsisinungaling, may sikreto, may tao na may masamang intention sa'yo. Ganyan. Ako nakikita na maaring ito mararamdaman mo sa kanya na yung pagiging emotional na mararamdaman mo sa kanya na parang nag-iisa ka lang, wala siyang pakialam sa'yo. Ganyan.
Sa iba naman sa inyo, there's a bad news situation ako na nakikita sa'yo related to your creativity or related ito sa mga ginagawa mo or related ito sa pera mo. Ganyan. Medyo bad news siya. So, iba dito health issue to, ha? Mag-ingatan niyo yung health issue nyo. Kung masyado kayo nagiging emotional, kung may mga health issue kayo, siguro this is the time na kailangan nyo mas more alagaan yung sarili nyo. Kailangan nyo ng self-care. Kailangan nyo na kung kailangan mag-walk-walk kayo, maglakad-lakad, o kung kailangan nyo magpa-doktor kayo. Yun ang nakikita ko dito, ha? And then also, is iba sa inyo is siguro may mga i-illusionin kayo na bagay-bagay o in any situation. Yung iba dito, tatama rin kayo eh. Sana hindi ka ma-impatient ha, this week. Habaan mo yung pasensya mo. Yung iba dito, parating. There's a hardship situation ako na nakikita sa'yo. Iba sa inyo, financial problem kasi ito eh. Hardship situation na pwede kang malack of plano, malack of creativity, hope, hindi. Medyo hirap lang, no, sa nakita ko dito. And then also, may tao na magiging, siguro kung kakausapin mo siya, kakausapin kanya, vice versa, close-minded itong tao na to. Parang hindi siya nakikinig o hindi siya makikinig. Yung tao na yun. Ano dapat iwasan? Dapat iwasan ni Scorpio. Ibanggitin ko yung Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun. Kung sino man yan. Parating. Ay, dapat mo iwasan. Ay, ano ba yun? Ang daming dumidikit sa kamay. Dumidikit sa kamay ko yung mga nila, blessing ng mga anak ko. Okay, iwasan mo daw yung Iwasan mo yung overthinking. Ganyan. Iwasan mo na sarilinin yung mga situation mo. Kung kailangan mo ng suporta, humingi ka ng suporta. Ganyan. No, iwasan mo din yung maging mapag-isa. Yan, iwasan mo yung ilayo yung sarili mo o inilalayo mo yung sarili mo sa iba. Pero hindi ko naman sinasabi na na kahit sino samahan mo, hindi naman. Kumbaga, yung mga tao na pinapahalagan ka, syempre doon ka, no? Ang nakikita ko dito. And then, iwasan mo din na not focusing sa stability mo, sa health mo. No? Iwasan mo rin na hindi maging patient o hindi ka magkaroon ng pag-iingat when it comes sa trabaho mo, sa pera mo, sa business mo, malaki man o maliit yan. Yung iba kasi may sariling business o may sariling pinaggugugulan ng pera. Yun ang nakikita ko. Iwasan mo din yung hindi ka mag-focus na minsan mag-rest ka naman, mag-relax ka, ganyan, mag-recharge ka, bigyan mo ng time din yung sarili mo. No? Tingnan natin ang yung love. Iwasan mo burnout o iwasan mo yung anxiety or something chaos. Ganyan. Yung ma-stress, iwasan mo yun. May mga dapat ka na you need to accept, syempre din. Iwasan mo yung hindi ka rin maghigpit sa pera, ha? O sa negosyo o sa trabaho mo, ganyan. Love. Love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili, kaibigan. When it comes sa love,
Sa inyo, sa mga single, no? Ay, may devil. Okay, sa mga single, ang nakikita ko sa'yo dito, maaring may tao na umalis na sa buhay mo, no? Kung nagkaroon na talaga kayo ng hiwalayan. Kung may nag-umalis na talaga, may tao na nag-move on, or may tao na nag-iisip na, na gusto na niyang tumahak ng bagong direksyon niya sa buhay niya. Kaso nahandito siya sa sitwasyon na nalilito siya. Sa mga magkakasama yun na maaring isa sa inyo nalilito na kayo, na parang handun yung sitwasyon na hindi ka na masaya sa relasyon nyo, parang wala na excitement, ganyan. Andun yung mga burden, struggle, problem, maaring saan ba ako tutungo, sa kaliwa, sa kanan. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa magkakarelasyon. Sa magkakahiwalay kasi, itong taon na to is maaring nag-let go siya sa'yo. No? Kumbaga, andun yung sitwasyon na maaring may bago siya ngayon na ibang tao sa buhay niya. Pero nakikita ko sa kanya dito, maaring gusto kanya kausapin, itong tao na to. No? Andun pa rin yung situation na nagja-jungling pa rin siya. Kasi hindi niya alam kung kakausapin niya, iti-text niya, or paano siya mag-a-approach sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Dito sa tao na to. Maaring, di also manifesting, sa nakikita ko sa kanya. Kahit na nagkahiwalay kayo at nagkaroon na siya ng iba, maaring naiisip ka pa, ang nakita ko dito sa card, naiisip ka pa niya. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, sa mga single, may mga bagay kasi na kailangan mo nang i-let go. Pero may darating na bagong tao sa buhay mo. Pero iba dito, mas mahalin mo daw yung sarili mo. Kasi kung papasok kayo siguro next year pwede. Kung papasok kayo this year, same energy ang ma-attract nyo dito. Yun. Yan sa mga magkakarelasyon na. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun. Also Capricorn. Yun na nakita ko dito. Well, kung ano naman ang element nyo, kung ano nyo sa'yo. Siguro by this week, ang nakikita ko sa'yo dito, when it comes to a relationship, nakikita ko dito, magkakaroon ka ng konting problema ng karelasyon mo. Dito. Maaring ikaw or siya is magiging pasaway. Maaring ikaw or siya is sarili niya lang iisipin niya. Ganyan. Yan nakita ko. Magiging makasarili ang isa maari. Kamusta ang money ni Scorpio? Ano ibig mo sabihin? Yun talaga ang, naku po, medyo hindi maganda. When it comes sa money mo, medyo siya, tumatagilid. Medyo, tulog siya. Tulog yung money mo. Ibig sabihin, hindi ko pa nakikita yung growth niya dito. Maaring na-imbalance ka or ganyan lang siya. Ganyan. Equal. Ganyan nakita ko. May konting, siguro medyo pressure. Ganyan sa nakikita ko dito. Medyo, siya, limit yung pumapasok sa'yo na money. Sa iba sa inyo ha, hindi naman kayo lahat. Medyo limitado. Kumbaga, hindi baksak. Ganyan. Pero hindi ka nawawalan naman ang nakikita ko dito. And also siguro this week, ang nakikita ko dito, may pagkakagastusan ka. Araw-araw man tayong gumagastos. Diba? Araw-araw tayong gumagastos. Pero, ang nakita ko this week is may palabas na pera na
na pwedeng ika-pressure mo. Or paring maglalabas ka ng pera, pero, halimbawa, okay, maglalabas ako ng pera, pero hanggang 500 pesos lang. Lilimitahan mo. So, iba ganun. O kaya, okay, maglalabas ako ng pera ngayon, pero aalis ako, halimbawa, aalis ako, pero hanggang 1,000 lang. Mga ganun. Either may limitation, ganyan, or may mga bagay na. Basta may paglabas siya. Meron ako nakikita dito na taong ginagamit ka lang. Parang hindi mo napapansin. Siguro napapansin mo, pero parang minabaliwala mo na ginagamit ka lang dito. Kasi masyadong understanding ka siguro. Yun. Meron tayo Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan. Aries, meron tayo. Yun na nakikita ko dito. Sana hindi. Or ano man ang element niya. Yun, may tao dito na ginagamit ka lang. Iba dito, maaring karelasyon mo siya, maaring magulang mo siya. Ganyan. O basta nakadikit siya sa'yo. Parang pagkausap mo siya, okay dito sa tao na to. Relax yung nakikita ko sa'yo. Parang peaceful nga Actually, kaso, yun nga lang. Siguro nga, iniintindi mo lang siya. Diba? Kumbaga, handun yung sitwasyon na nagiging hindi siya equal sa'yo. Inequality to. Kumbaga, may mga point na gusto niya. Kumbaga, ikaw, magkaiba kayo ng gusto sa isa't isa. So, iba naman dito nagkaroon na ng breakup. Ganyan. Maaring isa rin dito is naging very cold na sa'yo. Ganyan. Nagdadagdag lang ako ng ng iba ko nakikita. Yung iba hindi kasi naiisip na, ano ba yun? I-read mo? Ano yun? Kasi naman isip-isip din ha. Nagdadagdag lang ako. Para dagdag information na rin yung sa inyo. Kung ito yung energy nyo. Yun na nakikita ko dito. May taong manggagamit. May tao na hindi nagkakaroon na pagkakaisa. Wala yung trust. Ganyan. May hindi compatible sa yung tao dito ako nakikita sa'yo. Hindi ko lang alam kung nakikita mo siya o hindi. Parang ang nakikita ko parang hindi mo siya napapansin. Or sa iba maaring nararamdaman mo na yun. Any opportunity. Or maaring ikaw ito. Ano yun? Okay. Universe, ano mangyari dito? May bigla daw mangyari sa'yo. Pahalagahan mo yung pera mo ha. Okay. Okay, any opportunity, may bigla ang magaganap o mangyayari sa buhay mo. Maybe there's a burden. Ako na nakikita sa'yo. Or andun yung situation na mailelet ko ka dito. Yan. Siguro you have an idea to let go something into your life at kailangan mo na mag-umpisa ng bago, kailangan mo na mag-action ng bago, kailangan mo na mag-focus sa pangarap mo. Yung mga ganong sitwasyon. Kumbaga, andun yung babalik yung may pupukusan ka na maari, no? Andun na yung pagkocontrol maari ng isang sitwasyon sa buhay mo, maaring pera. You have an idea na kailangan ko na makontrol at kailangan ko na mag-save totally ng money for my future. Kailangan ko na i-let go itong bagay na to para makaipon ako para sa pangarap ko. No, magiging maaring babalansin mo na yung bagay. Sa iba naman sa inyo, is yung mga biglang magaganap o mangyayari sa buhay mo na maybe there's a losing something valuable sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, any situation. Sa iba naman sa inyo is maaring mahulugan kayo ng mga gamit, malaglagan kayo ng mga gamit, manakawan kayo, mga ganyan. Mag-ingat kayo sa pera nyo, ha?
Kasi hindi ko nakikita ang stable yung iba. Pero ang nakikita ko naman dito sa'yo is tinatry mo namang balansehin kahit papaano yung pera mo. Yun nga lang. Pero okay pa lang. At least, hindi siya bumabaksak, di ba? Nag-i-steal siya, ganun. Okay lang yun. Pero, kung kailangan pang i-push, i-push pa. Pero nasa inyo yun. Advice. Maring dito rin, may tao dito na mag-open up sa'yo. Or ikaw is mag-open up sa isang tao. Maaring may tao makipag-communicate sa'yo dito. Baka naman pag dahil yan sa pera, huwag naman, di ba? Sabi mo, no, thank you. Gipit ako ngayon. Sabi mo, ganun. Or ikaw mag-open up. Advice. O kaya naman, baka may mangutang sa'yo, no? Wag naman. Okay, when it comes sa advice, kailangan daw sa'yo ngayon is magbigay ka ng disiplina or you need put some effort para magkaroon ka ng disiplina sa pag-uumpisa ng buhay mo. Sa pera man yan, ganun din. Mas more kang maghigpit or mas more kang magkaroon ng discipline. I know naman na may discipline ka. Mas more kang magkaroon ng control sa sarili mo, no? And then also, sa ganun din sa health issue, no? Kung may mga dapat na inumin na mga vitamins, mga inumin na para maging okay ang katawan mo, ang health issue mo, is gawin mo. Ganun din ang sinasabi dito. Kailangan din na magkaroon ka ng pagkocontrol or magbigay ka ng effort para maging maganda yung health issue mo if ever na may health issue ka, ha. And then, sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito there's a good news happen sa buhay mo. After a month. Siguro 1 month. Parang handito yung sitwasyon na you will enjoy something reward or something success. Ako nakita. May achievement. Yun ang nakikita ko sa iyo. Achievement, happiness, and fulfillment. Or maari naman sa inyo is by the June is maaring may isang celebration, ganyan. Or may mga happiness ka na mararamdaman. Yun. Sabi dito, mag-focus ka sa pag-growth ng iyong material things, ha? Tsaka sa health issue rin to. Ganyan. And then also, tandaan mo you are the authority or ikaw ang driver ng buhay mo. Kailangan mo talaga magkaroon ng disiplina dito. Para mas more kang magkaroon ng successful in life. Yun, kumbaga may mga bagay na kailangan mo ng kalimutan, ganun. Kailangan mong magkaroon ng acceptance and syempre recovery. No recovery sa lahat ng bagay o sitwasyon sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.